The Word became flesh and made his dwelling among us. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. People were bringing children to Jesus that he might touch them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. A blessed Sunday po to everyone. Could you greet the person beside you? Blessed Sunday. And happy feast day of Santo Niño. Today we celebrate the feast of Santo Niño. The devotion or our devotion to the Santo Niño or the child Jesus is the oldest and considered as one of the most popular devotions in the Philippines. Oldest because it is believed that Magellan gave Queen Juana, the wife of Raja Humabon, the image of a holy child, the image of Santo Niño, back in 1565, which is now enthroned and believed that we venerate today in the Basilica in Cebu. That's why it's the oldest. And considered one of the most popular because the image of Santo Niño is not only found in the church, but we also find in our homes, offices, businesses, and even vehicles. Minsan pa nga, katabi ang Santo Niño ng isang gintong palaka na may kagat-kagat na barya, hindi ba? Tinatabi doon. O kaya itinatabi sa isang pusang ginto na walang tigil sa pagkaway, di ba? We find them almost everywhere. And no wonder the Pope allowed the church in the Philippines, tayo lang, it's only in the Philippines, to celebrate the feast instead of celebrating the third Sunday in ordinary time, like the rest of the countries in the whole world are celebrating. It's only in the Philippines that we are celebrating the feast of Santo Niño today. And so, in our gospel today, we heard that people are bringing their children to Jesus, that he might touch them. But the disciples prevented them. Pinigilan ng mga alagad ni Jesus.
During the time of Saint Mark, during the time of Jesus, children were considered insignificant and powerless. Hindi importante. And they are counted or not counted in the society. Hindi sila kabilang. At hindi rin binibilang. In Jewish custom, children are not allowed to approach the teachers of the law like Jesus, since they have no right to do so. Kaya pala pinipigilan lumapit kasi sa mga Hudyo, hindi pwedeng lumapit ang bata sa mga guro ng batas o sa mga nagtuturo. This is the reason why Jesus became indignant. Ano ba yung indignant? Sa Tagalog, nagalit. Yun ang dahilan kaya nagalit si Jesus kasi pinipigilan ng mga alagad niya na lumapit o mapalapit sa kanya ang mga bata. Bihira lang magalit si Jesus. Kaya pinagsabihan niya ang kanyang mga alagad. Pinagsabihan niya ang mga matatanda na pumipigil sa mga bata na makalapit sa kanya. Ang sabi ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Sa katulad nila, naghahari ang Diyos. Kaya mali ang kanilang pag-iisip o pag-iisip ng lahat tungkol sa mga bata na hindi sila mahalaga, na wala silang kapangyarihan. Dahil sabi ni Jesus, nasa katulad nila, naghahari ang Diyos. Nasa kanila, naghahari ang Diyos. Kaya, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Jesus is correcting them on how they think, how they view and look at children. For them, they are not important and powerless, but Jesus is correcting them that they are important like them, and they have power. They also have power. Dito, ipinapakita na mayroon tayong matututunan sa mga bata. Hindi totoong walang makukuha sa mga bata. May dalawang katangian. Ang bata na madalas ito. Dalawang katangian ng bata na madalas nawawala o humihirap kapag tumatanda. Kaya nga magandang matutunan po ito at mapaalalahanan tayong mga matatanda sa pamamagitan ng bata. Dalawang katangian. Una, ang katangiang rumispeto. Kahit anong lahi, mayroong kultura na ang bata ay dapat marunong rumispeto sa nakakatanda. Marami at maaari itong nakikita sa ating salita. Diba? Sa Pilipinas, our form of respect tinuturo sa pananalita sa pamamagitan ng po at opo. Diba? We hear that. Alam nyo, kami, nung bata kami, kapag nalilimutan naming magpo at opo, sinisilihan yung aming bibig. Kaya hindi ko makalimutan yun. Hindi ko makalimutan ang magpo at opo. Ganon kami naturuan. It is very important, it's very sacred, na magsalita ng po at opo bilang bata. At napapakita rin ito sa pagkilos. Sa atin, paano kumilos? Nagmamano tayo. Sa ibang mga lahi, ang mga Koreano, mga Hapon, they bow. They give respect. Kahit alam nyo, pag nag-iinom sila, nag-iinom ng alak, merong paraan ng pagrespeto. Hindi ka pwede kung bata ka,
at kainuman mo mas nakakatanda, hindi ka pwedeng uminom ng harapan. Tatagilid ka. We have form of respect through our actions, through our words. Kaya nga, sa bata natututunan ang pagrespeto. Ngunit, kung tinuturuan ng bata, rumespeto, bakit pag tumatanda o nagkakaedad, tila ito'y nawawala? Why do we lose that characteristic of knowing how to respect? Bakit kapag tumatanda o nagkakaedad, humihirap ang pagrespeto? Ibig sabihin ba, nasa edad, nakabase ang respeto? Kaya nga, pinagsasabihan tayo ni Jesus na huwag hamakin ang mga bata. Ibig sabihin, dapat kahit bata, nire-respeto. Dahil walang edad ang respeto at nararapat na ibinibigay kahit kanino. Isang katangian ng bata ay ang marunong rumespeto. Pangalawang katangian ng isang bata na humihirap o nawawala kapag tumatanda ay ang tiwala. Likas o madali sa mga bata ang magtiwala. Kaya nga kahit yung bata, ihagis-hagis mo, di ba? Madalas, hindi yan pupumiglas. Nakangiti pa, tatawa-tawa pa. Subukan mong gawin yan sa matanda, di ba? Binubuhat mo pa lang, pumipiglas na. Ang bata kapag inabutan mo ng laruan, sasama, mapapalagay agad ang loob. Hindi tulad ng matatanda, no? Ibinigay mo ng lahat, may duda pa, no? Siguro may hihilingin ito, 'di ba? Ba't ang bait-bait niya ngayon? Siguro meron itong hihilingin. Oh? Minessage ka lang, kamusta? Kinabahan ka na. No? 'Di ba? Ang matanda iba no? Iba. Lahat ito ay dahil sa issue ng tiwala. Kaya nga nakakalungkot, habang tumatanda ang isang bata, tila humihirap o nawawala ang tiwala. Pansinin yung sinabi sa ating ebanghelyo na may nagdala kay Jesus ng mga bata para hipuin siya. Hindi po ba mga bata lang ang kayang sumama at lumapit sa taong hindi nila kilala dahil tiwala? Kaya nga, ang paalala ni Jesus, huwag ninyo silang sawayin. Dalawang katangian, respeto at tiwala. Ito yung mga katangian na nasa bata, na pag tumatanda, humihirap o nawawala. Nung bata, marunong magmano sa magulang. Ngayon, daan-daanan na lang. Nagmamano pa rin ba? Ni hindi na nga natin nakakamusta ang ating mga magulang. Wala na nga po at opo, pasigaw o pabalang pa kung sumagot. Anong nangyari? Anong nangyari doon sa dating bata na mayroong respeto at marunong rumespeto? Nung bata, marunong pang makinig sa sinasabi ng magulang dahil may tiwala. Pero nung tumanda, bakit ayaw ng paniwalaan ang magulang? Bakit puro pagdududa na? Bakit laging tamang hinala? Saan napunta ang ating tiwala? Kaya hindi totoong wala tayong matutunan sa bata. Sa kanila, mapapaalala sa atin yung mga dapat na katangiang ginagawa nating matatanda. Totoo, nagkakaedad ang tao, pero hindi ibig sabihin may edad din ang respeto at tiwala. Na habang tumatanda, ito'y nawawala. Kaya, mga kapatid, magandang paalala o ipaalala sa atin na ang respeto at tiwala ay katangian na matututunan natin tanging sa mga bata.
Amen.